The views, thoughts, and opinions expressed by the guests and hosts of this program belong solely to the individuals and do not necessarily reflect the official policy, position, or views of university. Hi Chiefs! I am Mitzi from the Digicom department and once again, welcome sa ating AU Talks, your safe space and place para sa AU. And so ang guest natin today is someone who literally grew up within the walls of our university. Imagine 15 years na siya sa ating institution. Mula junior high leader hanggang maging chairperson ng COMELEC and ngayon, part na siya ng ating administration as staff for college activities and discipline and advisor din siya ng Rizal Performing Arts Guild. He is a BSBA Financial Management graduate, a consistent honor student. Let's all welcome the man who grew up within these walls. Hi, Sir Lawrence Luis Lindo. Welcome po sa ating AU Talks. And ano po ang greetings niya sa ating AU Talks? Ayan, so ang tala naman nung grow up with, para naman preso naman ang atake, no? Pero, ayan, so hello everyone. So yes, ako yung taong hindi na umalis sa Arellano Jose Rizal Campus. So, thank you for that wonderful introduction, Miss Mitzi. Yes. Parang hindi ka din loyal kay AU. Ayan, so sa 9 years ka sa Arellano, meron mas lalamang doon, which is yung 15 years niya naman sa Arellano. And so, hi Sir Lawrence, 15 years. So basically, home court mo na talaga yung Arellano University, Jose Rizal Campus. So looking back, ano yung unforgettable memory mo sa AU? Ay, mahirap yung question. Kasi sa 15 years, there's so Ang much dami. na ang daming nangyari, di ba? Pero yun nga, tulad nga ng sabi mo, home court ko na siya. So parang before, nung unang pumasok ako kay AU, syempre madaming new. Pero siguro yung pinaka-memorable is yung naging student leader ako nung senior high school days ko. Kasi doon talaga nag-open lahat ng opportunities and doon ko rin na-discover yung anong talent ba meron ako, anong kaya kong gawin, ano yung capabilities ko as a person. So siguro yun yung memorable. And isa pa dun siguro is yung junior high school din ako, yung nag-start na ako mag-organization, which is yung junior student council din. Yung nanalo ako nung grade 9 kami, yun, memorable din yun. Kasi yun yung start, yun yung pinaka-start. And dun din ako nahasa na maging confident enough to speak and to face people in our campus. Okay, so how does it feel naman na dati ikaw yung parang pinagsasabihan ng mga discipline officers, pero ngayon ikaw na yung parang nasa kabilang panig na as staff for discipline? To be honest, ang hirap niya. Kasi sabi ko nga, parang before, ako yung estudyante na kapag clearance may kulay yung buhok, di ba? Hindi nagpapagupit pag exam. This time, ako naman yung person na kailangan ko mag-discipline ng students. In a way na kailangan sabihin ko, bawal yung ganyang color, bawal tayong mag-earrings. Samantalang before, ako yung student na, iyaan mo sila, ikaw tayo, iyaan mo dead man, di naman nila makikita. Pag kasaway, pagkaalis, babalik. Ngayon, ako na yung ginaganon. Pagkasaway ko, pagtalikod ko, ibabalik. So alam mo na yung feeling. Alam ko na yung feeling. Nakakainis nga. Pero sabi ko nga, sa adjustment regarding on that, mahirap siya. Kasi, may mga, tulad yan, sa college ako and kakagraduate ko lang. Parang 23 pa lang ako. Tapos may mga students talaga na imaginein mo, mga around. Ka-age mo lang. Oo, minsan mas matanda pa sa akin, like 30 na. Yung iba may anak na. So, paano mo sila sasawayin? Sabihin nila, talaga ba? Parang gaganin ko na, talaga ba? Parang kailangan pa bang sawayin, ganyan. Pero, syempre, kung nasa institution kasi sila, they should follow din naman yung rules. And lagi ko namang sinasabi, hindi yung rules naman hindi naman siya sa akin nang gagaling. Which is, doon sa school nang gagaling yun. So, kailangan nila mag-follow. Tsaka, ba't ka naman kasi magko-color red on a daily basis, di ba? Wala ka naman sa concert. Sorry Hindi naman red, di ba? Ba't ka Okay. magbo-blue, mga ganun. Okay naman yung ibang colors, wag lang yung parang Yes, pinaka-light. wag lang naka-bleach. Kasi pag naka-bleach talaga, parang, syempre nasa school ka, you should be proper and neat in all times. Ayan, so as staff for discipline naman, ano yung parang okay kay Arellano na hindi mo nakikitang okay sa ibang school? Siguro one thing for sure is yung pagiging adaptable ni AU. Kasi kay AU ko na first na experience na merong third gender pageant na si AU is, yun nga, welcome siya to the third gender which is the LGBTQ community. And at the same time,
hindi nila kino-consider kasi na cross-dress kapag pambabaeng damit yung mga trans women natin. Hinahayaan nilang i-express talaga kung ano yung like yung anong pronoun nila, tapos kung saan sila comfortable in regards sa pananamit, like kung ano ba, like sa mga lesbian ba, gusto nyo ba magpanlalaki? Okay lang, ganun. Kumbaga open and welcome din magpahaba ng buhok yung mga ating trans women, hindi nila dinidi-discourage, hindi nila discourage na hindi, kahit ganito ka, kailangan mo magpaganito. Hindi naman sila gano'n. At pag may event, pag formal event, pwedeng mag-long gown yung mga trans women, yung mga gay nating mga students. So, yun naman yung isang kinatuwa ko kay AU kasi ano siya hindi ko naman sinasabing hindi open yung yung ibang schools, pero si AU kasi super open siya in all aspects. Kahit sa mga religion, may respect sila doon kasi pag kunwari na-experience ko na pag may classmate ka yung kunwari iba yung religion, hindi na kami hindi na kami mag-opening prayer, ganyan-ganyan kasi nga syempre due to respect na lang din doon sa student na yun. So yun maganda kay AU, adaptable siya at the same time well-open siya sa lahat ng bagay. Okay. So, sa the 15-year journey mo sa Arellano, mula Sergeant at Arms nung junior high school hanggang naging chairperson ng COMELEC, halos lahat ng position sa student government is nadaanan mo na. Ano yung pinaka-favorite mong era sa student leadership mo? Ang hirap. As in, dami na. Oo. Pero, siguro yung let's say most favorite, siguro yung naging Vice President external ako ng senior high school student ako. Kasi yun yung parang... That was pandemic. Oo, that was pandemic pa. Pero at the same time, yun yung yun kasi yung ginol kong parang... Position. Oo, parang sabi ko, yun yung talaga winner card kong ma-aim na position. Way back pa. Pero mahirap siya before So sabi ko, nag-grab ko na siya, naging vice na ako. Parang feeling ko, super yung fulfillment ko. At the same time, yung organization na kasi na napasukan ko doon or kasama ko doon, friends ko din, which is ikaw yung internal vice president, di ba? Tayong dalawa yung vice president. So happy ako kasi yun yung dream natin or dream ko na position talaga ever since. And at the same time, ang daming magagandang events talaga. Parang lahat ng first na online events tayo gumawa. Online. Hindi ko naman sasabi naging trendsetter, pero may mga bagay tayo na tayo lang yung talaga unang gumawa. Kaya nakakatuwa din naman yung senior high school days natin. At syempre parang advisor din natin ngayon yung nasa Digicom. Oo, yung sobrang bait. Napakabait niya talaga. Grabe, sobrang bait niya talaga. Ibang klase siya. Yun, kaya sabi ko nga, nakakatuwa kasi lalo na yung batch natin noon, tulad nung sinundan nating batch, nurse na sa school, yung isang officer nila. Tapos yung co-ad natin noon, nasa ibang bansa na. Tapos yung advisor din natin nung unang year natin, branch OSA na ng isang campus. Tapos yung OSA natin noon, ngayon. Kaya parang nakakatuwa kasi nag-grow tayo. Tapos tayo, di ba? Staff na tayo dati, student leader na yun, staff na tayo, employee na tayo ni Arellano. So, nakakatuwa kasi nakita natin nag-grow talaga lahat at the same time. Yun yung memorable batch kasi lahat talaga succeed in life, di ba? Yan. So, as consistent honor student ka habang naging president ka pa ng Society of Business Aspirants or yung SBA, para sa mga business students natin na nahihirapan sa finance, ano yung parang secret mo or yung ma-advise mo sa kanila sa pagsasabay nila ng spreadsheets at leadership meetings? Siguro wag nyo nang gawin yung spreadsheet. Joke lang. Hindi. For me, mahirap siya talaga. Pero siguro ako kasi swerte ako before na nung president kasi ako ng SBA, magagaling din kasi yung kasama ko Vice president to committees, lahat gumagalaw. Siguro, hindi ko kasi pwedeng sabihin na na-juggle ko lahat at once. Talagang kailangan din, as a tao lang din naman kasi tayo. Hindi natin kayang kunin lahat, hindi natin kayang trabahuin lahat. Kailangan pa rin natin ng tulong ng ibang tao. So, sa akin, kung advice kasi, siguro ma-advise ko, siguro kung wala kang katulong, time management, di ba, nakakatawa man isipin, pero totoo yun, kailangan mo ng time management kasi, hindi kasi pwedeng porket student leader ka, papabayaan mo na yung studies mo From the word itself, student leader. So, student ka, una pa yung word na student. So, kailangan, yung unang duties mo is mag-aral ka. And as a student leader kasi, kailangan mo rin maging role model in a way na hindi ka bumabagsak or hindi mo pinapabayaan yung studies mo para lang
sa pagiging or sa extracurricular mo, kailangan i-ano mo siya, i-well balance mo siya na nag-aaral ka pero kailangan nagagawa mo rin yung duties mo as a president. Yun lang, time management, tsaka ano din, tawag dito, huwag mong tarantahin yung sarili mo, tsaka gawin mo kung ano yung unang deadline. Hindi yung sa event mo next month pa naman, pero uunahin mo yun, tas yung assignment mo mamaya hindi mo gagawin. Tas dadahilan mo yung org mo. Di Oo. olay naman yun. Tama. So, next natin naman is, what made you stay in AU for 15 years? Parang anong meron yung Arellano na hindi mo mahanap sa ibang school? Ang hirap ng question. Hindi, joke lang. Hindi, siguro, ano ba nagpa-stay sa akin? Kasi lagi nilang sinasabi sa akin, lalo na nag-one decade na ako kay AU, yung 10 years. Sabi nila, ba't di ka pa umaalis? Dapat umalis ka na sa comfort zone mo, ganyan. Ako sabi ko, parang, yun nga, comfort zone ko siya na parang kabisado ko na kasi bawat sulok ni Arellano. Pero siguro yung isa pang bagay na nagpapastay sa akin, yung mga tao na nandun na nakakasama ko. Kasi parang, kilala ko na lahat ng tao doon sa AU. Kumbaga, alam ko kasi may mga umalis na, tapos may mga bago na. Pero parang sa akin, kung tatanungin mo na kung ano yung nagpastay sa akin, yun talaga yung people itself. Kasi, mababait sila at the same time, masaya sila ka-work with. Lalo na kahit student pa tayo, diba? Talagang tumutulong sila. Like, in mga donation and such, tumutulong na talaga. Sabi ko parang, yun, yung people din. Tsaka siguro yung din, kasi hindi ko pwedeng sabihin yung environment kasi parang wala namang perfect na environment kahit sa students. Syempre lahat naman yan may downfalls, may ups. Pero for me siguro yung people and at the same time yung energy na nabibigay ng AU sa akin kasi mababait yung mga tao and students doon, specifically yung mga students talaga. Totoo lang. Ayan, so, ang next natin, sure naman na parang ang daming nagbago sa campus natin sa Arellano. So, sa building, sa uniform, sa teachers. Pero para sa'yo, ano yung parang tatak Arellano na hindi talaga nagbago? Tatak na hindi nagbabago kay Arellano. Siguro yung beep mo na lang, sir. Pwede naman. Doon mo gamitin yung beep mo. Kaloka ka. Di ba sabi mo, beep, beep na lang yan. Abangan yung podcast. Beep, beep, beep ang intro neto. Dead ma. Beep, beep, beep. Yun lang yun. Doon natin gamitin yung beep, beep, beep. Okay. Ulit, sorry. The question. So, sa dami nang nagbago sa campus natin, from buildings to uniforms to teachers, para sa'yo, ano yung tatak Arellano na hindi magbago? Siguro yung pagiging pagiging creative nung mga people within the AU talaga. Kasi 'di ba parang every academic year, every era, nagchi-changes kasi yung process eh. At the same time, kada change nun, mas nagiging tight and mahigpit in terms of like, yun nga, sa budgeting, sa mga pag may events or in any aspects. Nagchi-change. Syempre, kailangan naman din ng change sa buhay natin. Pero yun nga, yun lang yung feeling ko na nakakabilib sa mga tiga-AU and sa AU itself na nagagawan talaga ng paraan lahat ng bagay para mapasaya lang yung mga estudyante nila. And lagi kasing parang for the students kasi ang motto ni AU, 'di ba? Kasi pagka sa concert lang, kailangan mo na i-survey kung sino bang gustong guest. Kasi kung ikaw masama kang tao, hindi na, bahala sila. Basta papakatayin ko si ganito. May ganun eh. Si AU hindi. Lagi natatanong yung opinion ng estudyante bago sila may gawin. Okay. So, ang next natin, from student leader to student advisor. Ayan, ano yung pinakamalaking adjustment nung ikaw na yung nagpapatupad ng mga rules instead na ikaw yung sumusunod? Na-realize ko na pag hindi pala sumusunod sa'yo talaga yung like student mo or officer mo, nakakainis. Kasi ako din may ganun akong moments before nung, di ba tayo, may ganun moments, wag mo, ipapaalam ba natin? Hindi, wag mo nang ipaalam, laban na yan, okay. tayo nang bahala dyan kasi kaya naman natin. Tapos sa akin na ginagawa, nakakainis siya. Kasi parang as an advisor pa rin pala, kailangan alam mo lahat ng, kahit naman syempre advisor tayo, hindi naman porket advisor ka, aakuin mo lahat. Ako kasi tinuturo ko yun sa mga students ko na kailangan din nilang matuto in their own ways, na kailangan nilang mag-decide for themselves, kailangan nilang sila yung umasikaso, sila yung gumawa. Pero syempre, kahit ganun, dapat
alam mo yung kahit i-inform ka lang, mga ganung bagay. Mm. So para sa akin, Heads up siguro, lang. siguro yun din yung adjustment na, pero give ko yun sa mga officer ko. And shoutout kay Colleen, sa president ko, na super husay, tsaka sa vice ko, kasi kay Rina. Kasi sila, hindi mo na kailangan magdalawang salita or hindi mo na kailangan yung alam mo yun, sa executive ko sa ARPAG, isang sabi mo lang sa kanila, alam nila yung gagawin nila. Yun naman nakakatuwa sa officer ng ARPAG ko. And yung una nag-adjust ako kasi sila syempre first time ko mag-advisor, nasanay sila doon sa advisor nila na almost for 3 years. So parang akala nila bago ako doon, baka kukontra ako, ganyan. Pero yung at the end naman, nag-blend well, at the same time, nag-work well naman kami nung ARPAG officers ko. Kasi mababait sila. Okay. So, advisor ka ng Rizal Performing Arts Yes. Guild. Yes. Bilang mentor. Walang sample ha. Tumigil ka. Bilang mentor naman, paano mo gina-guide yung mga students nyo para mahanap yung balance ng kanilang passion or yung arts nila at yung obligation, which is yung studies naman nila? Siguro, as an advisor kasi, ang una-una mo talagang mabibigay kasi sa mga bata yung yung encouragement na kahit gaano kahirap, kailangan nilang mabalance. At the same time, kasi lagi ko lang din naman sinasabi sa kanila, itong nararanasan nila sa organization while studying, and yung pagiging hectic ng schedules nila, parang practice na rin kasi to siya in the real world na sabi ko nga sa kanila, paglabas nyo sa 4 walls ng school na to, pag-graduate nyo, iba na yung buhay nyo sa labas. Kung yung hirap dito, hirap na kayo, iba pa yung hirap sa labas. Dodoble pa, hindi triple pa yun. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila, instead na kaawaan nyo yung sarili nyo sa nangyayari sa inyo, rather, gawin nyo yung inspiration and preparation para sa mas mga bigger problems or bigger things na haharapin nyo pa on the outside world. Ganun. Ayun, kasi dati parang sinasabi rin sa atin yun. Tapos akala ko eme-eme lang yan. Oo, sabi para nila, mag-ano lang oo, ako. ngayon tignan mo ako ngayon. Hirap na hirap ako kasi hindi ko sineryoso yung pala inaral ko na dati yung kunwari yung SARP, pala inaral ko na siya before pa. Ilang years ako naging officer, hindi ko siya hinahawakan. Ngayon eto na, staff na ako ng OSA, inaral ko siya ulit kasi nakalimutan ko siya eh. Inaral ko siya. Kailangan pala talaga hindi joke lang yung ginagawa nila at the same time. Talaga siya, preparation for bigger things talaga in their lives. And napansin ko rin na parang pagka nasanay ka sa hectic schedule, parang matataranta ka pag wala kang ginagawa. Oo, yun naman siguro feel ko ang disadvantage pag super naging workaholic ka. Parang wala ka hindi nasasagi sa isip mo yung deserve mo ba magpahinga or like pag sobrang dami mong ginagawa, pag wala kang ginagawa, feeling mo mali. Tama yun, wala kang ginagawa kasi pahinga mo yun. Pero yun kasi sabi ko rin sa mga officers ko or students, kasi syempre hindi lang naman ARPAG ko, may college din ako. Sa mid ng process, hanapin nila yung rest na kailangan nila. Para pag time na wala naman silang ginagawa, hindi nila ma-felt na bakit wala akong ginagawa, parang hindi naman dapat to. Hindi, okay lang yun. Nakakatuwa pag wala silang ginagawa kasi at least makakapag-focus sila sa studies nila at sa personal lives nila. Tama. So, working for student discipline naman can be thankless job minsan. Paano mo pinaparamdam sa mga estudyante na yung discipline department ay partner siya ng growth ng students, hindi lang siya yung parang pinaka-police ng campus nyo? Siguro, ako kasi, blessed ako na yung mga parang, senior prefect ko, which is si Sir Luigi, si Sir Ferina, si Sir Maui, tas dun sa kasama kong bago, si Sir Dicen. Ginaguide naman nila ko doon sa prefect side, kasi sila talaga yung mas maalam dun in a way na kung paano ba yung approach kay student, ganyan. Kasi ako naman, syempre galing ako kay student leader, yung approach ko kasi medyo hype siya na like, mataas yung energy ko. So, hindi ko alam kung paano mag-discipline. Pero yun nga, thankful ako sa kanila kasi tinuturo nila sa akin yung mga ways, lalo na kay Sir Luigi, na tuturuan niya ako kapag, kunwari, ganito yung scenario, ganito yung nangyayari, anong dapat na sanction, anong dapat na, paano bang approach mo kay student, lalo na sa akin kasi college eh. Hindi mo, naniniwala kasi ako, hindi mo silang madadaanan sa sinda. Kasi, trentahin na yan, tatakutin mo, 23 ka lang, baka ikaw patakutin yan eh. So, parang ako, yun, siguro depende din talaga sa tao kung paano approach. Ako kasi approach ko,
hindi naman sa tinutropa ko sila, pero parang kailangan minsan kunin mo din muna yung Loob. hindi naman yung loob, parang kailangan kunin mo yung ano ba yung personality nila. Ah, Para by okay. that, alam mo kung paano mo sila mapopersuade na hindi mo sila kailangan takutin. Kumbaga, Oo. masabi mo na, bawal yung ganito, ganyan. At the same time, makikinig sila sa'yo na, ano ba yan? Ano Oo. naman? Ganito, ganyan. Kesa may sama ng loob sila Oo, sa'yo. kumbaga, susunod sila ng wholeheartedly sa'yo. Ganon. Okay. So bilang dating COMELEC chairperson, ano yung payo mo sa mga student leader ngayon na nakakaranas ng parang matinding pressure pagdating sa integrity at elections? Alam mo, dapat hindi sila ma-pressure. Kasi yung first thing first, bakit? Ba't ka kasi tatakbo kung nape-pressure ka? Di ba? Kasi kung ikaw tatakbo ka, dapat tatakbo ka ng buo loob mo. Kasi hindi pwedeng nape-pressure ka kasi pag kunwari once na manalo ka, kanino ka ba magse-serve? Siyempre sa students. So dapat mapakita mo sa students na matatag ka at the same time, tatakbo kasi may gusto kang gawin at may gusto kang mangyari. Like hindi naman mabago kasi mahirap 'yun, pero may ma-add ka doon sa knowledge na meron sila, may mabibigay kang like siguro let's say na other things na hindi pa nila kaya or hindi nila alam. Ikaw mag-i-impart nun as a student leader. So ang mga advice ko lang, rather nakabahan, normal naman ang ma-pressure kasi syempre lalo na kung yung susundan mo is palong-palo, 'di ba? Wag nilang masyadong damdamin. Ma-pressure lang, pero dapat mas lalamang pa rin yung aim at goals nila as a student leader. Kung balikan mo nung first day, ba't ba ako tumakbo? Yun lang iisipin nila, ba't sila tumakbo? At kung para kayo na sila tumatakbo at para kanino sila magsaserve. Kasi pag papangunahan mo yung pressure is parang panghihinaan ka Tsaka na rin ng kunwari, loob. ikaw yung, kunwari president ka, tapos ikaw pa yung unang na-pressure. Ano yan eh? Domino effect siya. Domino na siya. And kung ikaw man yung nasa kalagi, kunwari, si treasurer yung na-pressure, syempre gitna siya. E di effect pa din yun. Mabubutas yung gitna, di ba? So, dapat talaga, mape-pressure ka man, pero dapat, alam mo kung paano mo i-handle yung pressure and yung kaba sa katawan mo. Kasi syempre, kailangan pa rin compose ka and at the same time, alam mo yung gagawin mo kahit na minsan imposible na yung mga bagay-bagay na nangyayari. Tama. Ganun. Ayan, so nakita mo na nga kung paano nag-improve si AU, yung legacy niya and yung growth niya. Yes. In your opinion, ano yung parang pinakamalaking improvement na nakita mo sa mga chiefs noon versus sa mga chiefs ngayon na Gen Z? Siguro before yung mga chips na nakakasama ko. Lalo na yung kuya mo, galing Oo, Arellano. daddy ko, tita ko, tito ko, pinsan. Parang lahat kami AU, no? Tubong AU. Hindi, siguro nakita kong improvement. Ay, hindi ba improvement, pero changes siguro, Before kasi hindi expressive si AU. Lalo na, kunwari sa mga current issues, ganyan. Yung ganong element ko, hindi sila expressive in a way. Pero ngayon kasi, nakakatuwa sa mga estudyante natin. Mahilig sila mag-voice out. Pero minsan naman umo-OA. Pero ang nakakatuwa naman is hindi na sila takot na magsabi ng opinion nila. Hindi na sila takot na, kunwari, may i-call out talaga nila yun. Pero siguro message ko lang sa mga students, may lugar din yun mga anak. Huwag natin masyadong gamitin si social media or yung yung pang call out ng, kunwari yan, classmate nyo. Minsan tansyahin nyo din. Oo, teachers. Kumbaga, tansyahin nyo din kung ano bang kailangan gawin. Tsaka may proper process din naman na padaan nyo muna kay advisor, tapos ipapanik kay prefect, tapos ipapanik kay principal, tapos so on, so forth. Ganon. Pero yun nakakatuwa. Yung mga students natin ngayon, active. Super, super active. Super active Tsaka talaga. super talented. Yun yung napansin ko kay AU. Kasi nag-i-international na eh. May mga nagitas. Meron din isa sa JRC, nag-The Voice, mga ganon. The Voice. Oo. Mainam sila. Mainam talaga sila ngayon. Okay. So, sabi nila, leadership is a lonely road. Parang ikaw nga lang kasi mag-isa. So, sa 15 years mo, sino yung naging anchor mo or inspiration mo para hindi sumuko sa service? Hala, sino ba? Meron Wala ba? Hindi. Pero syempre, generic answer. Syempre yung students. Kasi, but yun nga, di ba, tulad yung nasabi ko kanino, para kanino ka ba nagsiserve sa students? Pero siguro, isa sa mga sila, madami sila eh. Yung mga nakasama ko throughout my journey, like kunwari yung sa junior high, yan, yung mga co-officers ko, which is yung friend din nating isa, si RC, di ba? So talaga, idol. Yes, si Idol yun eh. Hindi kasi di ba siya yung
pupush sa atin every time na parang, kaya ba namin ganyan kataas? Kaya ko ba mag-president? Ganyan. Sabi niya, oo, kaya mo. Ganun siya eh. And yung sa mga admins natin, like, ayun nga, yung mga nakasama natin ng senior high, si Sir Greggy, ayan, si Sir Bam, isa din yan, si Ma'am Carla, tas yung college naman, yung mga tumulong na sa akin, si Dean Trencio, number one sa listahan ko yan, si Dean Trencio. Kahit hindi ko yan si Dean. Oo, super binibigyan supportive. Yung other deans, tas si Ma'am Ann, si Ma'am Nicole, si Ma'am Rai, and yung other advisors ng org, like si Sir Jeremy, ayan, si Ma'am Jen, yung SHS co-or, sila yung mga mga people na nagpupush siya yung na mas maging better talaga. And at the same time, tsaka ewan ko, saan mo nakuha yan? Hindi naman lonely pag student leader ka. O over naman. Pag student leader ka nga, expose buhay mo. Sabi mo kasi kanina, bawal ma-pressure. Bawal ma-pressure. Hindi, pero kasi parang sa akin, hindi, siguro baka yung iba, ganun yung, kasi syempre, nakukulong ka sa trabaho mo, pero, yun nga, and feeling ko, dapat mahanap na nila yung people nila, kasi ako nahanap ko yung people ko eh. Kasi in our years, wala naman naging lonely, kasi meron tayong parang nagiging sandalan. Ayun, kunwari yan, yung sa pagiging, tulad natin, we've been friends since grade 7, tapos naging magka-org tayo, tapos ngayon, magka-work na, mostly magka-work na, tapos, sa ganun din kasi ngayon parang nung sa SBA years ko, ganun din. Supportive kasi mga friends ko, like si Jill. Yan, si Jill never ako iniwan naman ng, hanggang ngayon, OJT namin siya, pasabog, di ba? Nandun na, tabi talaga. Nung nag-SBA kami, magkatabi kami sa OSA. Hanggang ngayon, magkatabi kami. Ang na-president ng Supreme Student Council, di ba? At ewan ko kung mag-OSA din siya. Sabi niya daw. Hindi, joke lang. Pero yun nga, kailangan mo lang hanapin yung people mo. And kailangan mo rin maganap sa, hindi lang kasi kunwari student leader ka ng college, wag ka magstay sa department mo. Maghanap ka rin sa ibang department. Bakit? Kasi syempre, sa school, college mo lang ba nandun? Ikaw lang ba nag-aaral doon? Hindi. Kailangan mo rin ng ibang tao. Ako, swerte din ako, nakahanap ako sa ibang department. Like sa senior high school, yung Supreme Student Council, which is led by Scott nung last year. Tas this year naman, yung kay Jella. Sila kasi yung masasabi kong core foundation ko din. Yun nga, yung mga nabanggit kong tao, sila yung nagpa-feel sa akin na hindi porket student leader ka, kailangan ikaw lahat. Or kung ikaw man yung president, ikaw yung leader, ikaw yung nagli-lead, hindi dapat sapo-sapo mo. Kailangan i-disseminate mo, ipa-function mo lahat ng taong kasama mo talaga. Tama, hindi lang naman kasi ikaw yung organization. Kasi at the end of the day, pag naman naging successful yung event, kanino ba ang puri niyan? Hindi naman sa'yo. Doon sa organization mo, kung anong organization man kayo. Diba? Diba lang? Charis. Ayan. Kung kakausapin mo yung junior high school version ni Lawrence, ano yung masasabi mo sa kanya tungkol sa nararating niya ngayon? Hello. Charis. Naiiyak for today podcast to. Hindi naman to MMK. Hindi. Ano masasabi ko sa junior? Hindi, sana happy siya kasi nung yung junior high school version ko very timid. Mahihain yun. Their freedom. Hindi, mahihain yun. Overthinker, which is overthinker pa naman din yung present. Pero super overthinker yun. Pero sana happy siya kasi siya yung si junior high school version yung nag-start talaga ng lahat kung nasan ako ngayon. Paano kung hindi siya tumakbo ng council? 'Di ba? Paano kung hindi siya nag-pageant? Anong mangyayari? May experience niya ba? Ma-resolve niya ba yung shyness sa katawan ko? Pero yun, thankful naman ako sa kanya kasi siya yung nag-start ng lahat. Okay. So, isa na lang. Ay, okay. So, ang next natin is yung ating quick fire round naman. So, ito mamimili ka lang sa dalawa. Ay, okay, go. Which is, ang first natin is finance or discipline? Ay, oh my God. Discipline. Events planning or policy enforcement? Events planning. Strict advisor or chill mentor? Chill mentor. Then, AU 15 years ago or now AU 2026? Then, 15 years ago. So, bago tayo magtapos, Sir Lawrence, the floor is yours for any shoutouts or announcement para sa Rizal Performing Arts Guild or about sa college activities. Go! Ayan, siguro yung, shoutout syempre, of course, sa branch namin, AUGRCO, sa Rizal Campus, na super active. And shoutout din sa office ko, na pinayagan ako pumunta today sa aking OSA family. And shoutout sa aking RPAG, hi mga kids, sa aking mga college officers,
and organizations. And syempre, shoutout din sa Digicom na nag-invite today. Thank you po. Thank you so much. And shoutout sa institution. I hope marami pa kayong matulungan and I hope laging for the betterment ang atake natin. Thank you po. Ayan. So, thank you so much, Sir Lawrence. Your journey is a true story of loyalty and service. And to our listeners, thank you for tuning in sa AU Talks. And don't forget, of course, to like, follow, and share our page and yung page na rin ng Rizal Performing Arts palike. Guild. And meron din ata kayong ibang social media platforms Yes, sa na TikTok ipapalike. and IG. Ayan, so follow nyo lang ang aming mga page para lagi kayong updated. And once again, I am Mitzi from AU Talks and Digicom Department para sa AU. And see you sa next episode! Bye!